Matapos ang matinding bakbakan ni Sakamoto at Gakko, dumako na tayo sa review ng Sakamoto Days, Chapter 73 at 74. Sa wakas, malalaman na natin ang kasunod ng mga nangyari matapos ang pag-abduct ni Usuki, kina Mafuyo at Toramaro. Dito makikilala natin ang mga bagong kasamahan ni Usuki na tiyak na magiging malaking balakid sa ating mga bida. Makikita rin natin ang gagawing pagkilos ng order at ng ating mga pangunahing karakter. This is Mr. Anime at wag na nating patagalin pa, let's go! Nagsimula ang Chapter 73 kay Mafuyo, na kasalukuyang binibidyo ni Kanaguri habang nagnanarrate tungkol sa kapalaran ni Mafuyo. Naiinis si Mafuyo at sinabihan siyang, "Mamatay ka!" Sagot ni Kanaguri, "Cut! Wala na namang originality! Boring masyado! Next take!" Ayon pa kay Kanaguri, nasa ika-39th take na sila at kailangan ng mag-standby. Pero pinakiusapan siya ni Usuki na i-wrap up muna ang pagbibidyo. Makikita natin si Usuki kasama ang mga bagong kasamahan niya, pati na sina Mafuyo at Toramaro. Sinabihan ni Kashima si Kanaguri na magpakita naman kahit kunting konsiderasyon. Sumabat si Carolina Reaper na tinanong kung hanggang ilang take pa ba ang gagawin. Pero sinagot lang sila ni Kanaguri ng, "Tumahimik kayo sa set, ang mga extra ay dapat manahimik." Dito na inis si Carolina Reaper at biglang inatake si Kanaguri, pero na-block ito. Galit na sinabi ni Carolina Reaper na wag silang idamay sa kabaliwang hobby ni Kanaguri. Ngunit sagot ni Kanaguri, mas mahalaga pa ang kanyang pelikula kaysa sa mismong buhay ni Carolina Reaper. Maya-maya sumabat ang isang lalaki, pinalaya ang tinatawag niyang kuya at pinigilan silang mag-away. Ang lalaking ito ay si Club Jam na nagsabing kung gusto raw ni Carolina Reaper manapak, siya na lang ang sapakin at mas mabuti pa raw kung i-video ni Kanaguri habang tinotorture siya ng husto. Pero seryosong tinanong ni Carolina Reaper kung handa ba siyang pigilan ang paghinga hanggang sasabihin niyang pwede na. Sagot naman ni Kanaguri, hindi siya gumagawa ng mga walang taste na pelikula. Habang patuloy ang sagutan, napabuntong hininga si Kashima. Sinabing napakahirap i-organize ng grupong ito. Si Gakko naman ay walang pakialam at naglalaro lang ng video games. Sa isip ni Toramaro at Mafuyo, sira ulo at mga weirdo pala ang mga to. Magsasalita si Usuki at sinabing, "Toramaro, Mafuyo, naiintindihan ko na mahirap sa inyo na bigla kayong dinala rito pero huwag kayong matakot. Hindi namin kayo sasaktan." Sagot ni Mafuyo, "Ah, ganun ba? Pagkatapos ng lahat ng ginawa niyo sa amin?" Pinaliwanag ni Kashima na ang kanilang organisasyon ay nagsama-sama para sa isang layunin. Sa ngayon, nangangalap sila ng mga kabataang promising assassins upang mapalakas ang kanilang puwersa para makamit ang layunin na yon. Yun din ang dahilan kung bakit narito sina Mafuyo na yung. Tinanong ni Toramaro kung ano yung certain goal na yon. Diretsong sagot ni Usuki, "Wasakin ang JAA." Nagulat si Mafuyo, "Bakit?" Paliwanag ni Usuki, gusto niyang ibalik ang mundo sa natural order para sa kapakanan ng tinatawag niyang sagradong hustisya. Habang nangyayari ito, makikita na patuloy pa ring hindi humihinga si Club Jam. Binigyan ni Kashima sina Mafuyo ng pamphlet na may listahan ng mga dahilan kung bakit sulit sumama sa kanila. Kabilang ang 2 araw na day off kada buwan, walang overtime at lifetime employment. Tinanong ni Mafuyo kung paano ko tatanggihan sila ng... Bago pa makasagot si Kashima, biglang bumagsak si Club Jam. Nagulat ang lahat. Sabi ni Carolina Reaper, "Oops, pwede ka nang huminga ngayon, Club Jam." Ibig sabihin, sineryoso pala ni Club Jam ang hamon kanina ni Carolina Reaper. Matapos ang eksenang iyon, lumipat ang kwento sa isang ibang lugar kung saan makikita si Shishiba na nagrereklamo. Ayon sa kanya, sawa na raw siya sa trabahong ito. Napakapangit daw ng assignment nila at bakit parang sila na nang palagi ang binibigyan ng mga ganitong misyon. Nagtaka rin siya kung nasa na raw ang siraulong Kanaguri. Sagot ni Nagumo na kasama rin Osaragi. Baka raw kasalukuyang nagsushoot ng pelikula si Kanaguri. Sabat naman ni Shishiba, sinasadya raw yun ni Kanaguri para lang makaiwas sa trabaho. Idinagdag pa ni Osaragi na mas mabuti pa raw kung i-fire na lang nila si Kanaguri, isang ideya na mukhang gusto ring gawin ni Shishiba. Nagulat si Shishiba kung bakit nga ba hinire pa ng kanilang boss ang isang tulad ni Kanaguri. Paliwanag ni Nagumo, narinig daw niya na minsan ay may nakaaway si Kanaguri na isang order member dahil sa isang movie-related na alitan. Ang naging resulta, pinatay daw mismo ni Kanaguri ang order member na yon at siya ang pumalit sa posisyon nito. Kaya naman ayon kay Nagumo, ganito na talaga ang kalakaran sa order noon pa man. Pagkatapos noon, nagtungo sina Nagumo, Shishiba at Osaragi sa isang loto booth. Nag-request si Nagumo ng 3 killer scratch cards at ibinigay ang tig-isa kina Shishiba at Osaragi. Biniro pa niya ni Nagumo na akong mananalo ito, kalahati ng premyo ay mapupunta kayon. Sagot ni Shishiba,
Tigilan mo na raw yung paulit-ulit na biro na yan dahil wala namang talagang nananalo sa Killer Scratch. Hihiram sana ni Osaragi ang 5 yen coin ni Shishiba para ipang scratch pero sinabihan siya ni Shishiba na gamitin na lang ang sarili niyang kuto. Sabat ni Nagumo, wag naman daw maging selfish. Habang nag-scratch sila, lumabas sa isa sa mga cards ang larawan na parang mapa ng Kyoto. May indikasyon ng breakout ng mga assassins sa lugar at may X symbol na nakita sa crime scenes. Pinaniniwalaan ni Nagumo na posibleng organization ni Slur na X ang may kagawak nito kaya kailangan nilang imbestigahan. Ayon sa Shishiba, isa na namang istorya tungkol sa Slur at Kyoto pa naman daw ang kanyang hometown. Posible raw talagang targetin ni Slur ang JAA para tuluyang durugin ito. Tinanong ni Osaragi kung ano ang mangyari kapag nawasa ang JAA. Mawawalan din ba sila ng trabaho? Sagot ni Shishiba, mas malala pa raw ng mangyari. Ayon kay Nagumo, magiging simula ng iyon ng katapusan ng Japan dahil babaha ng krimen ang bansa. Tinanong din ni Osaragi kung hindi ba pwedeng mumasa na lang sa mga pulis. Ipinaliwanag ni Nagumo na kahit malaking porsyento ng mga natalang papatayan ay naayos ng Japanese police. Maliit na porsyento lang yun ng kabuuang krimen. Tinatayang 10% lang ang kabuuang krimen ang natutugunan nila. Ang natitirang malaking bahagi na halos 90% ay inaasikaso ng mga assassin tulad nila. Dagdag pa ni Shishiba, hindi lang kriminal ang pinapatay nila, kundi pati na rin mga taong target lang kanilang mga kliyente. Napaisip ni Osaragi na maganda pala yun kung nasa mabuting panig sila. Pero agad niliwanag ni Nagumo na walang gaanap na mabuti o masama pagdating sa pagpapatay. At kung siya daw ang tatanungin, mas masama pa nga minsan yung sobrang pagkakaroon ng sense of justice. Maya-maya, nagulat si Osaragi dahil nanalo siya sa scratch card. Napasabi tuloy si Shishiba na may mga nananalo rin pala dito. Akala niya dati puro mission instructions lang ang lumalabas. Tinanong ni Nagumo kung ilan na pa nang napanan ni Osaragi at sumagot siyang 20,000 yen! Dito na nagsimula ang kanilang usapin kung sino ang manlilibre. Pagkatapos nun, sa Sakamoto Store, makikita sina Shin, Lu, Hisuke at Sakamoto na pinag-uusapan ang test na ginawa nila sa JCC. Ayon sa kanila, mahirap talaga ang exam at hindi nila inakala na magiging involved si Slur doon. Akala pa ng Sakamoto na magiging isang regular na test lang ito. Sabi ni Hisuke, masaya raw doon sa JCC dahil maraming events. Pinaliwanag naman ni Shin na hindi sila pupunta doon para lang magsaya. Ang tunay nilang goal ay ma-access ang JCC database para makakuha ng data tungkol sa Slur. Sabi ni Lu, kung ganon, posible raw na makatagpo si Shin ng mga kaibigan sa JCC. Napaisip si Shin at sumang-ayon dahil noong test ay nakabuo rin siya ng bagong kaibigan. Maya-maya, lumapit si Hana dala ang isang sulat mula sa JCC para kay na Shin at Sakamoto. Tinanang ni Hisuke kung ano yon at sinagot ni Shin na test scores. Pagbukas niya, laking gulat nilang malamang na si Shin ang rank 1 mula sa 352 participants, isang napakahirap na transfer test na super high level. Pinuri sila si Shin at sa isip niya, baka nga unti-unti na siyang nag-i-improve. Habang nagsasalita si Lu, ipinakita naman ni Sakamoto ang kanyang test result at doon nila nalamang na hindi siya pumasa. Nagulat silang lahat at biro ni Lu na kahit mga pro pwedeng mag-fail. Sabi naman ni Hana, kawawa naman daw ang tatay niya. Napansin nila Lu at Hisuke na galit si Shin. Imposible daw na bumagsak si Sakamoto kaya aalamin niya ang dahilan. Tinawagan niya si Usami na nagpaliwanag na dahil ito sa JCC regulations, hindi pwedeng pumasok ang kahit sino na may bounty sa ulo. Nang tanungin siya ni Shin kung bakit sinabi nilang pumasa si Sakamoto noon, sagot ni Usami na dala lang daw sila sa excitement. Inis na pinatayang ni Shin ang tawag at sinabing kakausapin na lang nila silang personal. Sabi ni Lu, mukhang galit na galit si Shin. Bigla namang sumulpot si Nagumo. Sinabing wag mag-alala dahil may napakadaling solusyon. Nagulat sila sa biglaang pagdating nito at tinanong kung saan siya galing. Sagot ni Nagumo, naririnig daw niyang nag-take ulit sa Sakamoto ng test sa JCC. At biro pa niyang, napaka-interesting mo talaga Sakamoto. Nagalit si Sakamoto at muntik na siyang tawaging bobo. Pero pinakalma siya ni Shin. Tinanong ni Shin kung ano ang ibig sabihin ng madali niyang solusyon. Paliwanag ni Nagumo, kung hindi makakapasok si Sakamoto bilang estudyante, bakit hindi siya pumasok bilang guro? Nagulat si Shin. At sabi ni Sakamoto, isang teaching internship. Dagdag ni Nagumo, nag-research siya noon para makapasok sa JCC, pero nagkaroon siya ng conflict sa schedule dahil sa trip papuntang Kyoto kasama sina Shishiba at Osaragi. Ngayon, naghahanap siya ng papalit sa kanya para mag-infiltrate sa JCC bilang teacher. Naisip ni Shin na maganda ang ideya. Pwede siyang pumasok bilang estudyante habang si Sakamoto naman ay teacher. Pero sabo ni Sakamoto, hindi siya papayagan ng JCC at tanga raw ang planong iyon. Ngumiti si Nagumo at sinabing,
Walang problema, hindi naman talaga kailangan na si Sakamoto ang pumasok. Sabay tumingin siya kay Aoi, na nagulat at napasabing, "Ha? Ako?" Sa Japan Clear Creation Center o mas kilala bilang JCC, ang Japanese Training Institute para sa mga assassin, ipinapakita ang laki at reputasyon ng paaralan. May halos 1,000 estudyante ang naka-enroll dito at may 4-year residential program. Dahil sa matinding training, marami sa kanila ang hindi nakakasurvive, pero para sa mga estudyanteng nag-e-excel, posible silang makakuha ng assassin license kahit nasa kalagitnaan pa lang ng training. Sa madaling salita, ang JCC ang nangungunang institusyon pagdating sa assassin training. Makikita si Akira. Iniisip sa sarili niya na naliligaw siya dahil sobrang lawak ng lugar. Nilapitan siya ng isang janitor at sinabihan na kung nagte-training siya bilang assassin, dapat may dala siyang armas. Ayon kay Akira, 1 linggo na ang lumipas simula nang magsimula ang klase pero wala pa siyang nakikitang kahit isa sa mga kasabayan niya noong entrance test at nakakaramdam siya ng matinding kalungkutan. Maya-maya, napansin ni Akira ang ilang estudyante. Isa roon ay naghihingalo. Sabi ng isang lalaki, isa na namang injury mula sa assassin practicum. Pang-10 na to ngayong buwan. Dagdag pa ng isa, mukhang malubha ang lagay ng estudyante at ang mga hindi nakakasabay ay hindi talaga tumatagal. Sa isip ni Akira, milagro na lang siya na nakapasa sa test noon. Naalala niya ang pamamaalam niya kay Sakamoto. Iniisip kung makakatapos ba talaga siya rito. Sumagi rin sa isip niya ang sinabi noon ni Rion Atao. Makinig ka, Akira. Sinasabi nila na ang lasa ng luha ay nag-iiba-iba depende sa emotion ng umiiyak. Kapag happy tears, matamis daw. Bleh, nakakadiri. Pagkatapos maalala iyon, nasabi ni Akira sa sarili niya na, tama, nandito siya para hanapin si Rion, kaya kailangan niyang maging isang assassin. Nag-ring ng bell, hudyat ng susunod na klase. Tinignan ni Akira ang schedule. Close quarters combat sa Lecture Hall 3. Agad siyang kumilos, pero dahil hindi pa kabisado ang pasikot-sikot ng paaralan, mali ang una niyang pinasukang silid. Naroon, tinanong siya ng teacher kung first year ba siya, dahil para lamang sa mga third year ang poisoning class na kanyang nadaluhan. Pagdating sa Lecture Hall 3, makikita ang kanilang professor na nagtuturo tungkol sa Art of Close Quarters Combat. Ipinaliwanag niya na mahalaga ito para sa isang assassin, hindi lamang bilang sport, kung hindi para sa totoong labanan. Ngayong araw tuturuan sila ng mga close quarters combat skills na magagamit sa aktual na laban. Sinabi ng professor na buksan sila sa page 3 ng kanilang textbook. Dagdag niya, sa panahon ng isang assignment, madalas na ang mata ng kalaban ay nakatuon sa kanilang target o sa mismong assassin. Ang oras sa ganong sitwasyon ay napakalimitado, kaya ang pangunahing tungkulin ng isang assassin ay magbigay ng mortal wound gamit ang kaunting effort lamang para kaunti rin ang kalat at ebidensya. Dahan-dahang binukas ni Akira ang pinto at pumasok. Iniisip na sakto lang ang timing ng kanyang pagdating. Pero napansin agad siya ng professor na may kinuha sa kanyang suit. Ako ay magtatawag ng 2 estudyante para pumunta rito sa harap. Una, si Tanashi. At pangalawa, ang estudyanteng palihim na pumasok ngayon. Bigla niyang binaral si Akira na muntik ng tamaan. Lumapit ka rito sa harap. Hindi tuklangsi para sa mga marunong lang mag-sneak. Dagdag ng professor. Kitang-kita ang takot sa mukha ni Akira habang iniisip niya, patay ako rito. Sumagi rin sa isip niya ang mga estudyanteng nakita niyang sugatan at halos hindi na makalaban kanina. Nasa harap na ngayon si Akira at isang estudyanteng nagangalang Tanashi. Nagbigay ng instruction ng professor. Magsisimula tayo sa basic movements ng close quarters combat. Susubukan yung iwasan ng atake ng isa't isa sa pamamagitan ng pagre-redirect ng focus ng strike. Dahan-dahan lang muna. Sa isip ni Akira, iniisip niya na iba ang pakiramdam niya kumpara sa kaharap niya. Samantalang si Tanashi naman ay nagsabi ng may pangmamaliit. Ang liit naman na makakaharap ko. Narinig pa nila ang kaibigan ni Tanashi na nagsabing, huwag kang mapapatalo. Ibinigay ng professor ang isang tunay na kutsilyo kay Tanashi at ipinaliwanag. Magte-take turns kayo ni Akira sa offense at defense at gagamitin niyo ito. Kaya dahan-dahan lang ang execution. Ngumiti si Tanashi at sinabing, kung ganun, tatakutin ko na lang siya. Pero nang atake siya, mabilis na nakafocus si Akira at na-deflect ang strike. Dahil doon, nabitawan ni Tanashi ang kutsilyo. Nakita ng lahat na nananatiling kalmado at nakafocus si Akira habang si Tanashi ay nagulat. Bigla namang sumulpot at umatake sa Tanashi na ikanabigla ng buong klase. Sabi ng professor, nakalimutan ko palang sabihin,
Simula ngayon may isang teaching intern na tutulong sa atin. Matapos naon, balik tayo kay Nagumo na ngayon ay tapos na sa paghahanda para sa tinawang niyang easy solution kanina. Nagulat ang lahat nang makita nilang ibang-iba na ang hitsura ni Sakamoto. Ayon kay Awi, parang ibang tao na talaga ito. Nainis si Sakamoto at sinabi kay Nagumo, "Hoy, ibalik mo ako sa dati kong anyo." Pero sagot ni Nagumo, kailangan na niyang umalis at pinaalala na Sakamoto na ang disguise ay tatagal lamang ng 24 hours. Kaya dapat ay matagpuan niya agad ang JCC database bago mag-expire ang time limit. Pagbalik sa kasalukuyan, nalaman na ang umatake kay Tanashi ay walang iba sigunang si Sakamoto na nakadisguise bilang kanyang asawa, Awi Sakamoto. Sa ganitong paraan, nakapasok siya sa JCC bilang isang teaching intern. Mula rito, opisyal lang nagsisimula ang pag-infiltrate ng ating bida. At simula ngayon, papasok na tayo sa isa sa pinakamalupit at pinaka-exciting na arc ng Sakamoto Days. Kaya tutok lang, dahil mas titindi pa ang mga labanan at kwento sa mga susunod na kapitulo. Kung nagustuhan ninyo ang recap na ito, huwag kalimutang mag-like, mag-comment at mag-follow. Subscribe na rin para updated kayo sa susunod na uploads. Maraming salamat sa panonood. This is Mr. Anime at kita-kits ulit tayo sa susunod na video.